Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman po ang isang kwentong inyong mapapakinggan. Sa buhay, hindi lahat ng tukso di kayang labanan. May mga tukso na dumadaan lang para ipaalala sa'yo na dapat mong alagaan ang meron ka bago pa ito kunin ng iba. Dear Ate Len, tawagin na lamang po ako sa pangalang Carla. 26 anyos. Maganda, makinis, at may asawang seaman. Sabi ng iba, ang swerte-swerte ko daw dahil may magandang bahay at sariling sasakyan. Pero sa totoo lang, may lungkot sa pagkatao ko. Lalo pat laging wala ang asawa ko. Isang araw, dumating si Alvin, ang bagong kapitbahay namin. Medyo may kalakihan ng katawan. Parang galing probinsya. Naglipat ito ng gamit kasama ang dalawang kaibigan. Ako naman, sinisipat lang ito mula sa bintana. At may mga babaeng pinapanood ang bagong lalaki sa tapat ng bahay namin. Excuse me po? Kayo po ba si Ma'am Carla? Tanong ng lalaki. Nang minsan pumunta ito sa harap ng bahay namin. Dala ang isang baso ng ginataang bilo-bilo. Oo, ako yun. Bakit po? Sagot ko nang medyo napatitig sa katawan ng lalaki. Ako po si Alvin. Bagong lipat lang po sa tapat nyo. Pasalubong ko po sana sa inyo itong bilo-bilo. Ako po ang nagluto. Sana po magustuhan nyo. Napangiti ako. Ikaw talaga ang nagluto? Aba, bihira ang ganyang lalaki ha? Hindi ko na sinabi na hindi ako mahilig sa matamis. Pero dahil sa kakaibang lambing ng boses ni Alvin at sa medyo nakakalusaw na tingin nito, tinanggap ko ang kakanin at nagpasalamat ako sa kanya. Simula noon, Ate Len, naging madalas ang pagdaan ni Alvin sa bahay. Minsan, mag-aalok ng prutas o kaya ng merienda. Palagi siyang may binibigay para sa akin. Napansin ko sa mga sulyap niya na parang may kahulugan. Ako naman, kahit nilalabanan ng tukso, napapansin ko na masyado ko nang inaabangan ang bawat katok ni Alvin sa gate. Ma'am Carla, okay lang ba kung dito ako mag-print ng resume ko? Wala pa kasi akong printer eh. Paumanhin ni Alvin. Habang pawis na pawis ito. Oo naman. Sige lang. Sabihin mo lang kung kailan. Tsaka wag mo na akong tawaging ma'am. Parang ang tanda ko naman masyado. Anong gusto mong itawag ko? Sabay ngiting may kahulugan ni Alvin. Carla na lang. Sabi ko na may kasamang pag-iwas ng tingin. Pero sa totoo lang, parang tumibok ang puso ko nang marinig kong iba na ang tono ni Alvin. May kuryenteng dumaan sa katawan ko. Delikado to. Bulong ng utak ko. Isang hapon, kalakasan ng ulan. Kumakatok si Alvin sa gate. Carla, pwede ba makasilong muna? Biglang lakas ang ulan eh. Sigaw nito mula sa labas. Habang basang-basa ang puting t-shirt nito na halos dumikit na sa katawan. Binuksan ko ang gate. Sa halip na payong, kumot na lang ang binigay ko. Pasok ka muna. Baka sipunin ka niyan. Pagpasok ni Alvin, tuloy ang kwentuhan namin.
Sa gitna ng tawanan, nabitawan ko ang isang statement na hindi ko sinasadya. Alam mo, Alvin, minsan naisip ko, hindi siguro masama ang pakiramdam na may kasama palagi sa bahay. Tahimik si Alvin at tumingin sa akin. Kung ako asawa mo, di kita iiwan ng ganito katagal. Sayang yung mga gabi, no? Parang tumigil ang mundo ko. Hindi ako agad nakasagot. May kaba sa dibdib, may kilig at takot. Ang naramdaman ko. Alvin, wag mo kong subukan. Mahina kong bulong. Hindi kita sinusubukan, Carla. Sagot nito. Pero kung papayagan mo kung pumasok sa puso mo, hindi man namin aminin ang totoo. May mainit sa pagitan natin. Napatitig at lumapit pa si Alvin. Bahagyang nadikit ang tuhod niya sa tuhod ko. Ngunit bago pa man tuluyang mawala sa lugar, tumunog ang cellphone ko. Si Marco, tumatawag mula sa barko. Nagkagulutan kami ni Alvin. Agad akong tumayo at kinuha ko ang cellphone. Si Marco tumatawag. Si Alvin naman tumigil at umiwas ng tingin. Hello, Han? Oo, okay lang ako dito. Maulan lang. Pero sa likod ng ngiti ko, habang kausap si Marco, andun pa rin si Alvin, nakaupo sa sopa at basa pa ang buhok nito. Pagkatapos ng tawag ni Marco, dali-dali kong pinatayo si Alvin. Basang-basa ka pa rin, no? Magpalit ka na ng damit. May lumang sando si Marco sa kwarto. Baka kasyang-kasya sa'yo. Sandali at kukuhanin ko. Sigurado ka, Carla? Baka ano isipin ng mister mo? Wala naman dito si Marco, diba? Huwag ka mag-alala. Basang-basa ka na. Baka magkasakit ka pa. Sabi ko habang papasok sa kwarto. Hindi ko alam kung anong mas nakakakaba. Yung tawag ni Marco habang basang-basa si Alvin sa sala namin. O yung idea na mismong sando ng mister ko ang isusuot ni Alvin. Paglabas ko ng kwarto, dala ko ang isang malinis na sando at towel. Inabot ko ito kay Alvin. Saglit na nagdikit ang kamay namin. Walang imikan, pero may kuryente. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Gusto ko sanang sabihin, pero wala akong boses. Salamat ha, mahinang sabi ni Alvin. Nagpunta sa banyo si Alvin para magpalit. Naiwan ako sa sala, hawak ang cellphone. Napabuntong hininga na lang ako. Napatingin ako sa pintuan ng banyo. Napaisip, bakit parang excited ako na makita siyang lumabas. Paglabas ni Alvin, suot na niya ang puting sando. Medyo hapit ito sa katawan niya. Bakat ang maskuladong dibdib at braso. Kumamot sa batok si Alvin at ngumiti. Okay lang ba? Medyo masikip, pero okay na rin. Napakagatlabi ako. Oo, bagay nga eh. Sabay iwas ang tingin ko. Umupo muli si Alvin sa sopa. Tahimik, ramdam ang tensyon. Umiikot ang ceiling fan. Tila binubulong ang mga bawal na naisip ko. Ang bait mo, Carla. Hindi ko akalaing may kapitbahay na kasing lambing mo. Sabi ni Alvin habang dahang-dahang nilalapit ang katawan. Alvin, may asawa ko. Alam ko. Kaya nga hanggang salita lang ako eh. Pero hindi lang salita ang sinasabi ng katawan natin. Nagdidikit na ang tuhod namin. Nakatitig si Alvin sa akin. Yung mga titig na may dalang init sa katawan. Kailan balik na asawa mo? Tanong ni Alvin ng pabulong. Baka next month pa, sagot ko. Halos pabulong na rin. 1 buwan pa? Kaya mo pa ba?
Pabiro ni Alvin. Natawa ako. At doon nagsimula ang mas matapang na titig ni Alvin. Carla, kung sakali lang, hindi ko hahayaang maramdaman mong mag-isa ka. Saglit akong natahimik. Na tila bumagal ang oras. Baka kasi sa tagal ng gabi, may pagkakataong gusto mo lang ng kayakap. Hindi ba? Dagdag pa ni Alvin. Hindi pa din ako nakasagot. Tumayo ako, kunwaring pupunta sa kusina. Pero nanginginig ang kamay ko. Kinakabahan, kinikilig at natatakot. Sumunod si Alvin sa kusina. Huminto sa likuran ko. Hindi ako hinawakan, pero ramdam ko ang hininga ng lalaki sa batok ko. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ang sariling kamay. Tapos nilingon ko si Alvin. Tinitigan ko siya. Ngumiti si Alvin. Gusto ko lang malaman mong nandito lang ako. Hindi ko kailangang maging asawa mo. Kahit sandali lang. Gusto ko lang maging dahilan ng ngiti mo. Nagkatitigan kami. Halos wala ng pagitan. Pero bago pa man may mangyari, biglang may tumawag sa labas ng gate namin. Tao po, tao po. Nagulat kaming pareho. Tumigil ang mundo namin ng isang segundo. Sino yon? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napaatras ako mula kay Alvin. Pareho kaming hindi makahinga sa kaba. Sino kaya yan? Bulong ko, habang mabilis na inaayos ang buhok. Ako na po, Ate Carla. Si Aling Bebang po to. Sigaw ng kapitbahay namin mula sa labas ng gate. Nakabuntong hininga ako. Sabay pumikit. Buti na lang. Bulong ko sa sarili. Dali-dali akong lumabas at binuksan ang gate. Oh, Aling Bebang, napadaan po kayo. Pilit kong ngiti habang nilalabanan ng lakas ng tibok ng dibdib ko. Nako, iha. Papatulong sana ako mamaya. Kung pwede, pahiram ng electric fan. Nasira kasi yung sa amin eh. Sige po, walang problema. Sabihan niyo lang po ako kung kailan. Andyan lang yung extra naming fan sa likod. Salamat, iha. Ay siya, alis na ako. May bisita ka pala. Sabay sulyap sa loob kung saan natatanaw si Alvin. Nasuot ang sandon ni Marco. Bagong lipat. Nakisilong lang kasi kanina. Biglang bumuhos ang ulan. Palusot ko. Tumango si Aling Bebang, pero hindi na nag-usisa pa. Pagkaalis nito, dali-dali kaming bumalik sa loob. Pagbalik ko, umupo si Alvin sa sopa. Tahimik, hawak ang towel, at tila nahimasmasan din. Delikado, Carla, sabi ni Alvin, habang nakatingin siya sa sahig. Isang maling galaw lang, baka magsisis tayo pareho. Tumango ako. Oo. Pag di natin to pinutol ngayon, baka ano pa ang mangyari. Tahimik kami pareho. Parang may malungkot na hangin na dumaan sa pagitan namin. Tumayo si Alvin. Salamat sa sando at sa ginataang moments natin ngayon. Biro niya. Pilit na pinapagaan ang pakiramdam. Ngumiti ako kahit may lungkot. Ingat ka sa pag-uwi. Basa pa rin yung buhok mo. Naglakad na palabas si Alvin. Paglapas niya ng gate, tumingin ulit siya sa akin. Alam kong malito, pero hindi ko pagsisisihan. Dahil kahit saglit, napasaya kita. Sabi ni Alvin habang nakatayo sa labas ng gate. Hindi ako sumagot. Pinanood ko lang siya habang naglalakad palayo. Suot ang sando ng asawa ko. Bit-bit din nito ang mga salitang hanggang ngayon ay umaalingaw-ngaw sa tenga niya. Pagkasara ko ng gate, napaupo ako sa hagdan.
Tulala, malalim ang iniisip. Kinabukasan, maaga akong nagising. Walang text si Marco, walang tawag. Pero may isa, mula kay Alvin. Good morning, Carla. Sana masaya ka ngayong araw, kahit wala ako sa sala mo. Napangiti ako. Mabilis kong binura ang mensahe. Pero hindi pa man umaabot sa hapunan, nariyan ulit ang lalaki. Dumaan para mangamusta. May ginataang mais ako. Baka gusto mo? Sabi ni Alvin habang nakasandal sa gate namin. Ano ka ba, Alvin? Akala ko ba tapos na? Sagot ko, pero hindi ko binuksan ang gate. Ngumiti lang siya sa likod ng rehas. Hindi mo ba ako papapasukin? Gusto lang sana kita makita. At dun ko na-realize na may parte ng sarili kong hindi kayang kalabanin ng ganitong klaseng tukso. At lalong hindi ko kayang sabihin, hindi na ako masaya kapag nandito si Alvin. Sa likod ng mga mata ko, hinahanap ko pa din siya. Ate Len, simula nung hapon na umuulan, hindi ko na pinapasok si Alvin sa bahay. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili tumingin sa bintana tuwing may dadaan sa labas. Kahit simpleng good morning lang sa text, pinapaikot ito ang umaga ko. Pero mas lumala pa, hindi lang tuwa ang dala ni Alvin, kundi sabik. Yung klase ng sabik na matagal nang hindi ko nararamdaman. Isang gabi, habang nasa harapan ako ng bahay, naglalampaso ng sahig. Lumapit si Alvin. Tahimik lang ito, pero may dala. Isang plastic na may 2 cup ng taho. Baka gusto mong uminit kahit konti. Sabay abot ng taho. Napangiti ako, pero hindi ako lumingon. Alvin, bakit mo ginagawa to? Anong alin? Tanong ni Alvin. Sabay upo sa bangkong malapit sa pinto. Yung pinaparamdam mong nandyan ka. Alam mo namang hindi pwede. Mahina kong sagot. Carla, malumanay ang tono ni Alvin. Wala naman akong inaasahan. Gusto ko lang maramdaman mong may nakakalala sa'yo. Wala nang iba. Napaupo ako sa tabi niya. Tahimik kaming kumain ng taho. Parang sandaling nakalimutan ng lahat. Hanggang sa dumampi ang mga kamay ni Alvin sa hita ko. Nagkatinginan kami. Hindi rin siya umiwas ng tingin. Carla, mahinang bulong ni Alvin. Umiwas ako at huminga ng malalim. Gabi na, umalis ka na, sabi ko sa lalaki. Tumayo si Alvin. Naglakad pa atras. Tapos biglang huminto. Kung bibigay ka man, Carla, hindi ko yan isisigaw. Pangako. Itatago ko kahit sa sarili ko lang. Dahil hindi ko kailangan ng katawan mo. Gusto ko rin pasayahin ka. Hindi ako nakaimik. Habang paalis si Alvin, hindi na ito lumingon pa. Kinabukasan, nag-text si Marco. Han, good news. Bigla kaming pinayagan makauwi. Nakabook na flight ko bukas. Dapat matuwa ako. May humigpit sa dibdib ko. Parang naguguluhan ako kung excitement o takot ang nararamdaman ko. At sa parehong araw na yon, dumaan si Alvin sa tapat ng bahay. Akmang lalapit na sana, pero agad ko siyang nilapitan. Alvin, uuwi na si Marco bukas. Tumangulang si Alvin. Kita sa mata niya ang lungkot, pero tinanggap niya ito. Ganon talaga, siya ang asawa mo at hindi ako. Sagot niya habang sinusubukang ngumiti. Pasensya ka na. Halos pabulong ko sa kanya. Wala kang dapat ihingi ng sorry. Kung may pagkukulang man sa'yo, hindi ako may kasalanan.
Sagot ni Alvin at doon na siya tumalikod. Pero bago siya tuluyang makalayo, "Alvin!" Tinawag ko siya. Pagharap niya, humakbang ako at lumapit. Hinalikan siya sa labi. Isa lang pero matagal. Tahimik at mabigat na halik. "Salamat," bulong ko. "Walang anuman," sagot ni Alvin at tuluyang lumayo. Kinagabihan, habang nag-iimpake ako ng gamit para salubungin ang pag-uwi ni Marco, hindi ko maiwasang tumingin sa salamin. Sino ba ako? Babaeng tapat o babaeng muntik ng bumigay? Pero isang bagay ang alam ko. May bahagi pa din sa puso kong natukso kahit bawal. Kahit sandali lang, may Alvin na dumampi sa pagkatao ko. At kinabukasan sa airport, pagkatapos ng mahigpit ng yakap ni Marco, sinakay na niya ako sa sasakyan. Pauwi na, masaya ito, habang damang-dama ang pananabik sa akin. Hawak nito ang kamay ko habang nagmamaneho. Kwento ng kwento tungkol sa biyahe, sa bagong kapitan nila, at kung paanong pinayagan silang makauwi ng maaga. Ako, tahimik lang, pilit na ngumingiti, pilit na tumatawa. Pero ang isip ko, naroon pa rin sa huling sulyap ni Alvin, sa huling halik sa labi niya. Pagdating sa bahay, may sorpresa pa si Marco. May dala itong bagong kitchen set para sa akin at ilang mamahaling tsokolate na paborito ko. "Para sa'yo, Han. Alam kong ilang buwan kang mag-isa. Deserve mong mapasaya." Sabay yakap muli ni Marco. Napaluha ako. Habang nagpapasalamat, bago pa ako tuluyang matauhan, hinaplos ni Marco ang pisngi ko. "May lungkot sa mata mo. May problema ba?" Umiling ako. "Wala. Masaya lang ako dahil andito ka na ulit." Yumakap ulit si Marco. Pero sa likod ng yakap na yon, may parte sa akin na hindi matahimik. Alam kong wala akong nagawang kasalanan, pero alam ko ding may naramdaman ako para sa ibang lalaki. Lumipas sa mga araw, bumalik sa normal ang buhay namin ng asawa ko. Naging mas sweet si Marco ngayon, mas maalaga, mas madalas ang kwentuhan at lambingan namin. Parang sinisikap nitong punan ng mga panahong wala siya. Pero minsan, sa gabi, habang nakahiga kami, hindi ko maiwasan na magising ng bigla. Titignan ko sana yung cellphone, walang text, pero ang mga mata ko, tila may hinahanap, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Hanggang isang araw, habang nag-grocery kami ni Marco sa bayan, bigla akong napatigil sa tapat ng palengke. Nandun si Alvin nakaupo sa isang karinderya na mag-isa. Nagtagpo ang mga mata namin ni Alvin. Ngunit ngumiti lang siya. Yung ngiting walang halong tukso, kundi respeto. Tapos tumango lang ako. Bumalik ako ng tingin sa asawa ko, naabala sa pagpili ng mansanas, at sa sandaling yon, masaya kaming namili ng asawa ko. Ilang buwan pa ang lumipas, si Alvin hindi na muling lumapit, hanggang sa nabalitaan kong lumipat na pala ito sa ibang bayan. May bagong trabaho na raw, may bago na rin daw itong nililigawan. Muli, ako ay naging mas matatag, mas maalaga sa asawa ko. Hindi dahil sa natakot ako, kundi dahil napatunayan ko sa sarili ko na kahit anong tukso, ang puso marunong pa ring pumili. At kapag totoong pagmamahal ang pinili mo, kahit dumaan pa ang pinakamasarap na tukso, ikaw pa rin ang panalo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig sa
sa ating kwento. Kung may nais po kayong may parating kay Carla, magkomento lamang po sa kanyang istorya. Dito lamang po sa Dear Ate Len.